wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, kasama naman ang isang retired, ngunit napakalakas pa rin dahil nabisikleta niya na ang buong Pilipinas. Welcome sa Health Check Plus, Sir Carlo Gonzaga. Bumati po muna tayo sa ating mga nakikinig at nanonood. Magandang araw po sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa Health Check Plus. Ayan, kamusta na po kayo, Sir Carlo? Balita po namin ay kakatapos nilang pong i-bike trip ang Western and Central Visayas at bago nito, nag-Mindanao bike tour naman po kayo. Kwento niyo po sa amin, saan niyo po nakukuha ang lakas para gawin to? Yung kung sa lakas po, kasi po bali mahaba-haba din po yung naging training ko or ensayo kasi 2015 pa ako nagsimulang mag-bike. Then ayun po, yung nakasanayan na, nakahiligan na. At ayun po, kung may nakikita po kasi ako sa Facebook na mga pinupuntahang lugar ng mga bikers, ay pinupuntahan ka rin po kasi po ay nagko-curious ako doon sa mga sinasabi nila na ganito kahirap, ganito kataas, ganito yung lusong, yung ahon. Kaya curious po ako, kaya kahit mag-isa po ako ay pinupuntahan ko yung lugar na yon para maranasan ko at makita mismo kung totoo nga yung mga sinasabi nila patungkol dun po sa lugar na yon. Oh. So, sabi niyo po 2015 pa po kayo nagsimulang nagbisikleta, Sir Carlo. Ano po yung mga pag-iensayo na ginagawa po ninyo para pag-preparan po or maghanda po dito sa inyong mga malayo ang bike tours? Yung parang pinaka-training ko kasi ayun, lalo na doon sa mga nagsisimula pala. Halimbawa, ang tinakbo mo ay sabihin natin kasi nagsisimula ka pa lang mga 50 kilometers. And then habang tumatagal, dadagdagan mo siya na sabihin natin susunod, pwede mong gawing 70, then 80, then 100. Habang tumatagal, yung nasasanay na yung iyong mga binti, at saka siyempre yung paghinga mo, habang tumatagal, dadagdagan at dadagdagan mo para yun nga, yung masanay yung iyong sarili doon sa pagtakbo na yon or pagpadyak na yon. Since 2015 po, so parang mag 8 years na po kayong nagbibisikleta. Ano po ba yung mga health benefits po na nakuha ninyo simula po nung nagbibisikleta kayo? Una-una, ayun nga, yung kung nung dati, di ba, siyempre, medyo may edad na tayo, yung pag-akyat natin sa hagdan, di ba, ramdam na talaga natin sa ating tuhod. Pero ang nararamdaman ko, nung lately na, nung ako'y bike nga lang ng bike, ay talagang hindi tulad ng dating nararamdaman ko. Kung ba saan hindi na ganun, sabihin natin hindi na ganun sabihin natin masakit pagka naakyat ng hagdan. Tapos, ayun, yung healthy, yung health natin, kasi siyempre yung pinaka-exercise ko na yun at hindi nagiging sakitin, at ayun, bihirang sabihin natin sipunin or ubuhin. So yun yung mga nakikita ko. At isa pa, talagang kung minsan pagka halimbawa nagbabike ka, mag-isa ka, ang dami kasing sumasagi sa isipan mo yung mababalikan mo yung mga nakaraan, and then pwede kang sabihin natin kung anong maisip mo na siguro ganito gawin ko pag dumating ulit yung mga ganong problema sa buhay ko. Yung mga ganong talagang makakapagmuni-muni ka talaga kapag mag-isa kang nagbabike. Lalo na yung mga dinadaanan mo is sa kabundukan na talagang environment makikita mo yung mga puno, then yung mga huni ng ibon ang maririnig. Talaga yung makakapagmuni-muni ka talaga. Yun yung mga nakikita ko, mga naranasan ko. Yun po, para po pala ang health benefits ng pagpapadyak, Sir Carlo, hindi lang physical, pati mental po mayroon siyang benefits. Opo. Talaga naman po talagang yung
fresh yung utak mo. Talagang parang nililinis na wala kang iniisip na pagbalik mo sa bahay, parang nawala lahat at panibagong buhay, panibagong pag-asa na harapin natin kung ano yung laban natin sa pang-araw-araw na buhay. Yun po. I'm sure po sa ating mga nakikinig at nanonood, meron na po dyan talaga nagko-consider na pumadyak or mag-bike katulad po ng ginawa niyo. Sir Carlo, meron po ba kayong mga exercises na ginawa para po palakasin ang inyong stamina sa pagpadyak? Kung minsan kasi meron man akong, pag hindi ako nakakapag-bike, meron man akong dito kasi sa bahay, meron akong mga dumbbells. Then talagang as much as possible, ang ginagawa ko, yung hindi ako masiro sa isang araw, kahit ilang kilometers lang yan, kahit pa ikot-ikot lang dito sa aming subdivision, ay ginagawa ko talaga para lang, wag lang, kumbaga sana masiro yung araw ko na hindi ako makapag-bike. Yun yung talagang pinaka-exercise ko na. Yun po. And Sir Carlo, paano po yung diet? Meron po bang special diet ang mga pumapadyak ng long distances katulad po ng ginagawa ninyo? Sa akin, wala naman yung usual na, kasi pagka di ba daw sa mga multi-day rides, madadaanan mo, di ba, yung mga kar-karinderya lang. So, pag nakaramdam ng gutom, hindi tumitigil ako kung ano yung mapili kong ulam doon. Kasi hindi ko pwedeng maging choosy. Kasi lalo na kapag ikaw ay di ba sa mga lugar na, sabihin natin sa probinsya, di ba kung minsan yung mga luto doon, yung mga lutong probinsya. So, hindi ka pwedeng mamili, hindi ka pwedeng maging pihikan. At yun nga, ganun ang ginagawa ko. Kung minsan, ano yung mga specialty doon sa lugar na yun, di tinitikman ko, may gulay ba? And then isda, para matikman naman natin kung ano nga yung kanilang sabihin natin na special na luto doon sa mga lugar na yon. So yun lang, walang special diet. Walang special diet. Sir Carlo, yun po siguro yun. Kapag naman po sa experience po ninyo, napakaganda po, lalo na po yung meron kayong time pag muni-muni. Pero meron po bang pagkakataon din na nagkaroon kayo ng injury or na-aksidente po kayo sa pagbibisikleta? Hindi talaga maiiwasan. Hindi talaga siya maiiwasan kasi mga 2 beses nung nasa Bicol ako, tabing-tabi na ako. Yung kotse, nag-overtake siya sa right. Hindi niya akalain na inabot yung hawakan ng bike ko. Nung tamaan, tilapon ako sa sidewalk. Buti na lang at gas-gas lang sa tuhod yung nangyari. Pero pagka nasa highway talaga ako, ang ginagawa talaga, yung ingat na ingat talaga ako na doon lang talaga sa tabing-tabi. Then, lalo na sa mga highway, diba, pag bumusina yung truck, rinig naman natin na kung malaki or maliit yung bumusina. So, pag busina, tabi na agad ako kasi hindi talaga maiwasan yun. Naando na tayo, hindi naman tayo sasagasaan. Siyempre, pagka nandun na, hindi natin, malay mo, nahigop tayo ng hangin, malakas na hangin, napaano tayo dun sa tabi ng truck, maaari tayong mahagip or sumabit dun sa truck. Kaya ang ginagawa ko, pagka talaga bumusina na, talagang tabi na, paunahin na natin sila. Ganun ang usually ginagawa ko. May mga safety measures po ba kayo na pwedeng i-share sa ating mga nakikinig at nanonood? Ano po yung mga safety measures po na ginagawa ninyo para po maiwasan tong mga aksidenteng to? Liban po sa pagtabi kapag nagbusina na po sila. Unang-una yung halimbawa yun nga multi-day rides. Ang ginawa ko before nga ako magsimula, ayun, nagpa-check up ako sa doktor ko. Siyempre yung BP natin, yung heart natin. So talagang lahat ng lab test and then nung makita yung resulta, okay naman. Saka ako nagsimula na mag-bike niya. Kasi ano yun importante yun para malaman natin yung kalusugan natin na kakayanin ba natin. Kasi hindi biro-biro yung tatakbuhin natin Kaya
in preparation, talagang bago ako nag-bike ng malalayo, ay nagpa-check up muna ako. And then kung may sinabi ang doktor na ito, inumin mo, iniinom ko naman. And then, ayun, yung parang pinakaano ko lang talaga is multivitamins lang yung tinitake ko. Multivitamins po, no? Talagang napakalakas po. Siguro nakaka-inspire din po na magpadyak at mag-start magbisikleta. Ano po yung masasuggest ninyo sa ating mga nakikinig at nanonood? Kailan po ba ang best na mag-umpisang magbisikleta? At siguro po tanungin na din natin, ano po ba yung naging dahilan ninyo at bakit naengganyo po kayong mag-bike ng gusto? Tulad din yung kanina nabanggit ko, yung nakikita ko sa Facebook, unang-una may nakapag-offer kasi sa akin ng yung lumang bike. Yung lumang bike, yun yung pinagsimulan ko. And then, nung yun nga, nagsisimula na ako, yung malapit lang, tapos unti-unti lumalayo na ako, yung nakahiligan ko na siya, gusto ko na siya. So, ang ginagawa ko yung mapuntahan na itong lugar na to, mapuntahan yung lugar na yon na nakikita ko nga na pinupuntahan ng mga bikers na nakikita ko na siya sa Facebook. So, unti-unti, nandun na yung hilig ko. At saka, yung personal achievement yun na, di ba, nakarating ka, aliba, Tagaytay, Calamba to Tagaytay. Parang ng feeling mo na nagbike ka lang mula Calamba hanggang Tagaytay. Di ba? So, yun yung isang parang hindi lahat nakakapag-bike na pumunta. So, yun yung parang parang reward mo sa sarili mo, yung feeling mo ba na achievement mo, self-achievement, personal achievement, na nakarating ka doon sa isang lugar na yun, na nakabike ka lang. And then, ayun, isang masasabi ko nga, napakaganda ng Pilipinas. Lalo na yung, sabihin natin, may mga time, kung may time kayo, kahit pa unti-unti, time out tayo, mag-travel, para maranasan natin yung mga ibang lugar ng Pilipinas. Napakaganda po talaga. Talagang nakaka-engganyo po palang mag-bike, no? Kasi talagang makikita ninyo yung mga tanawin, mga iba't ibang lugar, no? Siguro po pwede nyo rin po i-share sa amin, ano naman po so far ang pinaka-challenging experience na na-encounter ninyo habang nagbabike? Yung challenging, actually, pagka sa bikers kasi ang pinaka-challenging talaga, na-challenge sila pagkadating na doon sa mga matataas na lugar, yung ahon ba. So, ang mga naranasan ko talagang matataas na ahon, talaga yun na yung pinaka sa part ng Mindanao, sa Davao Occidental. Talaga namang napakataas nung bundok. Then, kitang-kita mo yung kitang-kita mo sa kabila ay yung dagat. Yung part ba na ayokong tingnan sa likod ko yung lugar kasi parang para bang nahihilo ka sa taas ng lugar. At saka, kitang-kita mo talaga yung pagkataas ng lugar kasi yung mga nakamotor, ang ginagawa nila kung meron silang angkas, pabababain muna yung angkas nila bago sila ang unang aahon dun sa bundok, saka naman maglalakad yung kanilang angkas. Ganun siya kataas. And then yun nga dun sa Davao Occidental, sa isang araw, dahil nga bulbundukin talaga siya, talagang napakaana ng lugar, isolated, halos wala kang makita mga kabahayan. Sa isang araw, nakakapag-bike lang ako ng mga hanggang 50 kilometers lang. So, nandun talaga yung challenge na talagang sabi ko, hindi ko pipilitin yung sarili ko, hindi ko to kakayanin na makarating ako doon sa isang town proper para doon nga ako magpahinga. So, ang ginawa ko na lang, nung talagang nakita ko na hindi ako aabot, yung pinakamalapit na barangay na napuntahan ko, nakiusap ako dun sa kapitan nila na kung pwede makitulog dun sa barangay kasi nga inabot na ako ng hapon, hindi ako aabot dun sa town proper. Pumayag naman sila kaya dun ako nag-overnight sa kanilang barangay hall.
Yung tanong ko naman po kasi yung nakakaengganyo, I'm sure po talaga nagpe-prepare na sa utak ang mga nakikinig at nanonood na ma-experience yung na-experience niyo. Yung paghahanda naman, Dok, aside from yung naghahanda yung sarili, nagpapa-check up multivitamins, ano po ba yung mga gamit at saka mga provisions kapag nagbabiyahe po? Ano po yung mga dapat isama sa checklist para sa pagbibisikleta para tiyak na rin na ligtas ang biyahe? A day before nung aalis ako, siyempre kailangan natin, pinapa-check up ko sa bike mechanic yung aking bike, maayos ba yung kanyang preno, then yung mga, di ba doon sa gulong, yung mga tornilyo niya, talagang pinapa-check ko, then may oil pa kasi yan para sa brakes. So, pinapatingnan ko, pinapa-check up ko, para nga mas maayos. Then, may baon akong mga dalawang interior. Then, yung mga tools niya, yan ba, yung tawag dito yung pantanggal ng gulong para makuha mo yung interior doon sa loob. Meron ding pambomba, siyempre kailangan talaga yan palaging dala-dala. At meron ding tinatawag na patch kit. So, yung patch kit na yon, halimbawa doon sa lugar, wala talagang vulcanizing shop, talagang ako na lang yung ako na lang yung magpa-patch talaga, parang mag-vulcanize nung interior na nabutas. Kasi talagang hindi may iwasan yun Hindi may iwasan na along the way, mapa-flat ka dahil matutusok yung gulong. So, yun yung ilang mga talagang dapat dala-dala. Maliban, siyempre, dapat meron kang nakahanda palaging pera kasi for emergency purposes, halimbawa talagang hindi na po pwedeng i-patch mo lang na kailangan mo talagang sasakyan para makarating sa isang bayan. Yun yung pinaka-importante na meron pa talaga dapat na extra money for emergency purposes. Ayan. So, nabanggit niyo po na talagang marami po palang paghahanda din at kailangan yung mga gamit din ay kumpleto para siguradong safe ang ating biyahe sa pagbibisikleta. At may idadagdag ko lang din na bago ngayon, alam ba, sa multi-days, bago ko mag-bike, nakalista na Google Map ko na, halimbawa, ano yung mga bayan na madadaanan ko para hindi ba maligaw. Then, pagdating doon sa lugar na yon, para sigurado, hindi pa rin maiwasan na magtanong para ma-double check nga kung tama yung dinadaanan mo Kasi, siyempre, bago tayo doon sa lugar, hindi natin kabisado. Mabuti na yung sigurado tayo na makakapagtanong tayo, maituturo tayo doon sa tamang daanan. Ayun. So, pati po pala yun, kailangan nire-research din. Huling tanong po, ano po sa tingin ninyo ang maipapayo ninyo sa mga siklista sa mga na-curious po na nagpaplanong mag-bike tour din ng malayo tulad po ninyo? So, ang may papayo ko lang, bago tayo, yun nga, pumalaot or mag-bike nga, sabihin natin, mag-Philippine Loop. Dapat yun ang masasabi ko, physically, check natin yung sarili natin. Mentally, dapat handa yung ating utak, yung ating isipan. At siyempre, napaka-importante, financially prepared din tayo. Kasi hindi tayo pwedeng, yung pang-araw-araw natin, hindi natin pwedeng iasa sa iba. Mas maganda kung talagang, ayun na, hawak mo, di ba? Hawak mo yung sarili mo, hindi mo iasa sa iba na sasabihin natin, may matutulugan ako doon, may makakainin ako doon. Mahirap makipagsapalaran. So, mas maganda talaga kung handang-handa ka, bago ka, ayun nga, pumadyak ng malalayong lugar. Ayan. Maraming salamat po, Sir Carlo Gonzaga. Maraming salamat din po. At dyan nagtatapos ang Health Check Plus. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Ellie Campos Banayat kasama si Attorney Mimi Campos Banayat. Gusto namin greet ang aming Mama Adoracion Banayat. Happy birthday po. Tandaan? Happy birthday po! Yan, happy birthday.
Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayaman. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Para sa mga dating episodes ng Health Check Plus, mag-check, i-like at mag-subscribe sa www.youtube.com/c/healthcheckplusph.